Tulong! Tulong! Tao po! Tao po! Tulungan niyo ako! Elisa! Elisa! Parang may tao yata sa labas. Tingnan mo nga kung sino yon. Nay naman, ikaw na. Alam mo namang hirap akong bumangon dahil sa tiyan ko. Tsaka sino namang taong kakatok ng hating gabi? Diyos ko naman. Abay, malay ko ba? Kaya nga ako nagpapasama sa'yo. Natatakot nga ako dahil gabing-gabi na may kumakatok pa. Wala naman akong inaasahang bisita. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Sino po sila? Ano pong kailangan nyo? Tulungan niyo ako. May humahabol sa akin. Lalapain niya ako. Ho? Sino ang humahabol sa inyo? At saka, paano ba kayo sirat-sira yung suot nyong damit? Saka na akong magpapaliwanag sa inyo. Tulungan niyo muna ako. Nakikiusap ako. Baka abutan niya ako. Sige ho. Halina ho kayo. Pumasok po kayo dito sa loob. Maupo muna ako kayo, Manong. Ikukuha ko kayo ng tubig para naman kumalma kayo. Sino ba kasi talaga yung sinasabi niyong humahabol sa inyo, Manong? Bakit para ho yata kayong takot na takot? Aswang ang humahabol sa akin. Salamat at pinatuloy niyo ako. Wala na talaga akong ibang mapupuntahan. Akala ko, abutan niya na ako. Aswang? Ay, Diyos ko. Tinatakot niyo naman kami, Manong eh. Eto na pong tubig niyo, Manong. Saan po ba kasi talaga kayo galing? At paano niyo naman nasabing aswang ang humahabol sa inyo? Pinatay niya ang pamilya ko. Kitang-kita ko. Ako lang nakaligtas. Mula sa bahay namin sa bundok, tumakbo ako ng tumakbo. Para lang hindi niya ako maabutan. Hanggang dito ako napadpad sa inyo. Sus Mariosep, Elisa anak, isara mong pinto at mga bintana. Ay, Diyos ko po. Ho? Nay naman, bakit naman naniniwala kayo agad yan? Baka naman nung namamalikmata lang yang si Manong. Basta, gawin mo na lang ang sinasabi ko. Mabuti na sigurado tayo. Kita mo naman sa itsura niyang talagang galing siya sa pagtakas. Kawawa naman. Maniwala ka sa akin, Iya. Nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko kung paano pinatay ng aswang yung pamilya ko. Pero marami na po talaga ngayong halangang bituka na mas masahol pa sa hayop kung pumatay. Oo. At may mga aswang din namang nagpapanggap lang ng tao, Iya. Aray! Ang sakit ng tiyan ko, Nay! Anong nangyari? Ba't biglang naghilab yung tiyan mo? Teka Manong, gagamutin ko po muna ang anak ko. Iwan po muna namin kayo dito. Magpahinga po muna kayo. Ikinalulungkot ko po ang nangyari sa pamilya nyo. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po ulit sa bala. Aalis rin po ako pag nakahanap na ako ng matutuluyan dito. Bukas na lang po natin isipin yan. Ang mahalagay may matutulugan kayo. Aabutan ko na lang po kayo ng damit mamaya, Manong. Sitong po. Sige po. Maraming salamat po ulit sa inyo, Manang... Biring. At ito naman si Elisa, ang anak ko. Elisa. Habang ako'y inaakay ni Nanay pabalik sa aming kwarto, may kakaiba sa titig ni Manong Sitong. May ibig sabihin, malalim. Duda rin talaga ako sa sinabi niya pero aminadong kinabahan dahil na rin sa reaksyon ni Nanay Bering. Hindi rin niya masyadong halata ang pagdadalamati niya. Gayunpaman, totoo naman kasing hindi mawari ang itsura ng matandang estranghero na wari ko'y lagpas 50 taong gulang na. Nakayapak, kupas ang suot na sira-sira na nga. Basa pa ang laylayan ng suot niyang pantalon na tila naglakad sa putik. Magulo din ang kulot niyang maputing buhok. Matangkad pero medyo kuba, medyo pikit ang isang mata. May mga maliliit na rin siyang sugat sa balat na hindi ko lang alam kung inatake ba ng aswang o dahil lang sa mga dinaanan niyang damuhan. Siya nga po pala, ako po si Elisa, kaisa-isang anak ni Nanay Bering na 50 taong gulang noon. Isa akong ganap na ex-convict ngayon pero ang totoo'y inosente ako mula nang mangyari ang kwento taong 2010. Meron po akong asawa noon
isang sundalo na naka-duty lang sa kampo malapit sa aming baryo. Madalas rin siyang umuwi at siya rin ang bumubuhay sa amin ni inay. Pero ang pag-uwi niya ay itinuturing naming isang sakuna dahil na rin sa matindi niyang pagmamalupit at panggugulpi sa akin. Ayos naman siya noon pero nagiba mula nang mapasabak sa gyera at makapatay ng rebelde. Lagi niya akong sinasaktan bago pa man mabuntis at hanggang sa nagdadalang tao na ako. Opo, buntis ako noon kaya rin sumakit ang aking tiyan na hindi ko rin malaman ang dahilan kung bakit. Matapos marinig ang sinabi ni Manong Sitong tungkol sa aswang nagpapanggap na tao, bigla na lang humilab ang tiyan ko. Kaya naman nagpahinga na rin ako ng gabing yun. Kinabukasan nagising akong may nakahanda ng pagkain sa hapag, kaya naging maganda naman agad ang umaga ko. Oh, Elisa, gising ka na pala. Kumain ka na dito. Sabayan mo si Manong Sitong. Magwawalis muna ako sa labas habang hindi pa mataas ang araw. Magandang umaga po. Nagulat naman ako sa inyo. Akala ko talaga panaginip lang yung pagdating nyo kagabi. Sana nga iya, panaginip lang ang lahat. Pero hindi talaga ako makapaniwala na ako talaga ang natira sa pamilya namin. At wala na silang lahat. Pasensya na po pala kayo kagabi. Tsaka kahit medyo di pa rin malinaw sa akin ang lahat, nakikiramay po ako sa inyo. Ayos lang yun, Elisa. Ako ang dapat humingi ng pasensya sa ginawa kong abala sa inyo. Hahanap din ako ng matitirahan ngayong araw. Huwag nyo na pong isipin yon. Tsaka kumain po muna kayo. Parang hindi nyo pa po halos ginagalaw yung pagkain nyo. Medyo hindi talaga ako ginaganahan, iha, kapag ako ang nagluto ng pagkain. Tsaka, iniisip ko pa rin kasi yung kagabi. Po? Kayo po nagluto nito? Bakit naman po kayo pinagluto ng inay? Nagkusa naman akong tumulong. Pinipigilan pa nga ako ni Manang Biring sa mapilit ako, nakulitan siguro sa akin. Kaya pinayagan na. Masarap naman yan. Tikman mo. Sige po, kain din po kayo. Teka, bakit nakatulala po kayo sa akin? Buntis ka. Ha? Paano niyo pong nalaman? Paano nalalaman? Nabanggit ng nanay mo sa akin. Tsaka, sumakit ang tiyan mo kagabi, hindi ba? Ang hinala ako noon. Total, napansin kong malaki rin ang balakang mo, iha. Bakit? Tama ba ako? Opo, buntis nga po ako. 4 na buwan na. Tamang-tama. Po? Wala. Kako tamang-tama lang na may sabaw rin ako niluto. Bukod sa ulam. Anak, masarap ba? Ayos naman po. Mainit-init pa. Pwede pong paabot ng tubig? Pero kung buntis ka, nasaan ang asawa mo? Siya ba ang nasa litrato? Opo. Si Emil po. Sundalo siya na naka-duty. Diyan sa malapit lang sa kampo. Pero madalas po siyang umuwi. Sundalo? Naku, baka matapang yan at istrikto. Hindi kaya palayasin niya ako rito? Huwag niyo pong alalahanin yon. Hindi tama pala ako ng kilati sa kanya. Teka, bakit ang dami mong pasa? Na paano yan? Wala po ito. Baka kagat lang ng mga insekto. Tapos na po ba kayo? Ako na po maghuhugas. Sige. Lalakad na rin muna ako. Pasensya na, iha, ha? Kung matanong ako. Habang naghuhugas, napaisip tuloy ako sa pwedeng mangyari sa pagdating ni Emil. Tiyak nang paaalisin niya rito si Manong Sitong. Pero sa pagkakaalam ko rin naman 2 linggo pa noon bago umuwi muli si Emil. May kung anong mahalaga yatang pagpupulong at pag-iensayo ang narinig kong pupuntahan niya. Hindi niya naman kasi sinasabi sa akin ang mga bagay na yon. Binuntis niya lang ako tapos ginawa ng alila. Mabuti na rin niya at wala siya noon. Ibig sabihin ay matagal din akong mapapanatag. Malaya sa mga pasa at pananakit niya sa amin ni inay. Pero akala ko lang pala yon. Noong araw kasi na yon mas grumabe ang pagkalula at panghihina ko na alam kong hindi na lang epekto ng aking pagbubuntis. Ay, hindi ako makatulog. Ang sakit ng ulat tiyan ko. Ngayon ko lang naramdaman ng ganitong hilo. Ano bang nangyari sa'yo?
May nakain ka ba o baka naman nabati ka sa labas? Nandito lang naman po ako sa bahay eh. Tsaka yung niluto mo lang ang kinain ko kaninang tanghali. Pati yung kay Manong Sitong. Oh, ayun naman pala eh. Wala yan. Nakita ko, Teka, hindi kaya may nilagay ang matandang yun sa kinain ko? manahimik ka nga. Baka nakakalimutan mo, nasa sala pa rin siya. Ayan ka na naman sa panghuhusga mo. Ano namang ilalagay nun sa kinain mo, Aber? Pero Nay, kagabi ko pa napapansing may kakaiba siyang kinikilos. Para bang kilala niya na ako. Tayo. Baka may iba siyang plano at nagpapanggap lang. Nakakatakot kaya. Ano ka ba? Magaling akong kumilatis ng tao. Hindi kayang manakit ni Manong Sitong. Mahiya ka nga. Alam mong nagdadalamhati ang tao eh. Ewan ko, Nay. Para kasi talagang may itinatago siya. Hindi ko alam kung totoo bang sinasabi niya. Kung nalulungkot ba siya, natutuwa o natatakot. Sabihin na kaya nating dadating na si Emil para umalis na siya. Diyos ko naman, Elisa. Hindi ka man lang ba naaawa sa kalagayan niya? Patuloyin muna natin siya habang wala pa si Emil. Pero Nay, Basta. Wala nang pero-pero. Patulog ka na nga lang dyan. Dahil lang sa pagkahilo mo yung iniisip mo eh. Ewan ko ba dito kay inay, parang nawalan rin ng pakiramdam mula nang makaranas ng kalupitan ni Emil. Hindi ko naman ginustong madamay siya pero sinamahan niya ako at pinagtanggol nung una hanggang sa hindi kinaya at naging sunod-sunuran na lang tuwing nariyan ang malupit kong asawa. Nakakaawa nga si nanay pero laking pasasalamat ko na rin na sinasamahan pa rin niya ako noon gayong pwede niya akong iwan. Ibang klase ang pag-aalala niya bilang ina. Pero nung gabing yon parang ayaw niya akong pakinggan kaysa iba ang kilatis niya kay Manong Sitong. No choice naman ako kundi makinig na lang sa kanya. Madali naman siyang napahimbing. Gawa yata ng malamig at mabigat na hangin. Masakit rin sa talukap ang maliwanag na buwan. Nay! Nay! Ano yun? Para may kumakalmot sa may bintana. Nay, gumising ka muna. Ano naman yun? May kumakaluskos sa may bintana. Baka may kung anong hayop o masamang tao sa paligid. Sinong nandyan? May tao ba dyan? Wala namang sumasagot, Nay. Tumahimik na. Pero meron talaga akong narinig na kumakalmot yan kanina. Hindi kaya hayop yun? Hindi naman kaya guni-guni mo lang yun. Ay, Diyos ko naman. Ginising mo pa talaga ako dahil dyan sa kahibangan mo. Hindi, Nay. Malinaw na malinaw nga yung kaluskos. Wala naman na. Ano yun? Sabi ko sa'yo, Nay. May kung ano talaga sa labas. Ang hindi ko lang alam kung tao ba yun o kung ano. Ngayon naniniwala ka ng totoo ang aswang. Nanay naman nakuha mo pa akong pagalitan Abot langit ang kaba ko. Tsaka ba't parang may mabaho? Amoy na mamawis na taba ng karne, malansa at masakit sa tiyan. Magtakip ka ng ilong at baka makasama pa yan sa'yo. Teka, sisilipin ko kung sino o kung ano ba talaga yun. Sandali lang, Nay. Bakit lalabas ka? Hindi pa natin sigurado kung ano yan. Baka mapahamak pa kayo dyan Huwag kang mag-alala. Sisilip lang naman ako Dito ka lang. Nay, huwag niyo akong iwan dito. Tsaka dito na lang muna natin hintayin sa bintana. Para mas makasiguro. Magpapakita rin yan. Oh, ano yun? Ang bilis. Nakita mo yun, Nay? May maliit na aninang dumaan papunta sa malaking puno sa may gubat. Hindi ko alam. Ngayon lang ako nakakita noon. Nakalutang siya sa hangin habang naglalakad. Singitim ng uling ang balat at halos di makita sa dilim. Pero nasinagan yung mapula-pula niyang kulot na buhok. Aswang ba yun? Malamang, Nay. Sino namang taong maglalakad ng nakalutang? Aswang yun, Nay. Aswang! Teka, humingi tayo ng tulong kay Manong Sitong. Sisilipin namin sa labas. Dito ka na lang at baka atakihin ka pa noon.
Manong, gigisingin pa lang sana kita. Kanina ko pa kasi kayo naririnig. Akala ko panaginip ko lang. May problema ba? Mukhang may halimaw sa labas. Hindi mo ba naaamoy yung Nay, nawala na po bigla yung amoy. Wala na yung kakaibang huni sa labas. Mukhang umalis na ang aswang. May aswang? Hindi kaya yun din ang umatake sa amin? Peste, mukhang naidamay ko pa kayo sa kamalasan ko. Pasensya na. Hindi. Di pa naman tayo sigurado. Samahan mo na lang ako, silipin natin, Manong Sitong. Handa na sana akong maglabas ng totoong saloobin ko na mula lang naman nang dumating si Manong Sitong ay saka nagkaroon ng ganong kababalaghan sa paligid namin. Duda ako. Nakakabangon niya lang. Halata kasi sa itsura niya noon na matagal na siyang gising. Ang nakapagtataka pa, medyo pawisan siya at parang anigaga. Tapos kahit nagsasalita, hindi ko ramdam ang emosyon niya. Dahil sa blanko ang mukhang ipinapakita niya. Wala rin namang nakita si inay nang lumabas kaya nakapagtataka talaga. Kinabukasan hindi ko inakalang dadating si Emil. Nagulantang kami. Doble ng takot ko sa aswang ang takot at kaba ko sa malapit kong asawa. Hindi ko masukat ang pwede niyang gawin lalo na't buntis ako. Hindi na siya ang dati kong minahal noon. Nagtitigil na lang kami noon ni nanay sa takot na baka kung ano pa ang gawin niya sa amin at sa bata. Kapag tumakas kami at muli niya kaming mahanap. Pero nagdadalawang isip na akong tumakas. Kaya lang wala akong ibang mapupuntahan. Pahirap pa ang pagbubuntis ko. Habang pinagmamasdan ang gamit niyang nakalapag sa kama, hinihiling ko na lang na umayos ang hangin na baka magpakalma rin sa kumukulo niyang dugo. Huli ko nang naisip na naroroon pa nga pala si Manong Sitong. Kagigising ko lang noon at habang mag-isa sa kwarto, marahas na pumasok si Emil. Sino yan? Bakit may nakapasok na ibang tao sa pamamahay ko? Si Manong Sitong yan. Bakit nga nandito yan? Kamag-anak nyo ba yan? Hindi. Humingi lang ng tulong. Di kung ganon, pulubi yan. Hindi ka ba nag-iisip? Nagdagdag ka pa talaga ng palamunin dito. Sinabi ko ba sa inyo magpapasok kayo dito ng pulubi? Bering! Ano yun, Emil? Sino to? Paano nakapasok yan dito? Wala na raw kasi siyang matakbuhan. Inatake ng aswang ang kanyang pamilya. Siya nang ang natira. Nakakaawa naman kung hindi namin papapasukin. Aswang? Hanggang ngayon ba naman nagpapaniwala pa kayo dyan? Para kayong mga bata. Ang sabihin mo, diskarte lang niya yan para makalibre ng matutuluyan at makakain. Paalisin nyo yan dito. Oo, Emil. Aalis lang ako saglit. Dapat pagbalik ko wala na yan dito ha. Kung hindi, makakatikim kayo ng nanay mo sa akin. Pati na yung nasa tiyan mo. Huwag mo akong subukan. Sige, Emil. Kakausapin namin siya. Huwag mo na kaming sasaktan ng anak mo. Wala akong pakialam. Basta't gawin yung pinag-uutos ko tapos. Hoy, Unggoy. Ayoko nang makita ang pagbumukha mo ha. Pagbalik ko. Nakakapagtimpi pa ako. Mamaya, baka hindi ko matansya kung anong gagawin ko sa'yo. Baka gusto mong papikitin pa natin ang isang mata mo. Hindi ito bahay ampunan ng mga kagaya mong kurang. Halos mayanig ang buong bahay sa lakas ng pagsarado ni Emil ng pinto. Ramdam yun sa lumalakas na pintig ng puso ko. Nagpasalamat talaga ako na hindi niya kami binugbog ng oras na yon. Halata rin namang narinig ni Manong Sitong ang lahat ng sinabi ni Emil mula sa kwarto. Bakas sa mukha niyang hindi niya yon nagustuhan, pero may kakaiba pa rin sa titig niya. Nakita ko kasing nakatingin siya kay Emil habang naglalakad ito palabas. Para bang hinahalukay niya ang buong pagkatao maging ang kaluluwa nito. Hindi pinapakita ang gigil pero para bang pinapaslang na niya sa tingin ng asawa ko. Nilapitan namin siya noon para humingi ng pasensya. Kinausap na rin namin tungkol sa paglis niya. Sakto rin palang may niluto siyang pagkain kaya imbis na mabuksan ang usapan tungkol sa pag-alis, naunahan kami ng pag-alok niya.
Halina kayo, Manang Bireng, Elisa. Nagluto ako ng sabaw. Tamang-tama to sa'yo, Iya. Pampalakas ng buntis. Dali! Abay, nag-abala pa ho talaga kayo. Tara, Elisa, humigop muna tayo, pampakalma. Sakto ito. Mainit na mainit pa. Nariyan pa rin po sa mesa yung mangkok nyo. Aalukin ko sana si Emil kaso mukhang pangit ang gising. Ayos itong Manong Sitong, ha? Maasim-asim na medyo matamis. Ano pong sabaw ito? Namitas lang po ako dyan sa may kakawuyan ng mga herbal at pwedeng gulayin. Ganyan din po ginagawa ng nanay ko dati. Elisa, tikman mo rin. Manong, wag na ho kayo magmaang-maangan. Nakita at narinig mo naman ang nangyari, hindi ba? Pasensya na po. Pero hindi ko hahayaang masaktan ulit kami ni Emil. Alam ko, Iya. Hayaan mo at aalis na rin ako maya-maya. Baka bumalik na din lang ako sa amin. Sana lang. Ay hindi kayo atakihin ng aswang dito. Wala na po kaming magagawa, Manong Sitong. Wala ho talaga kaming kontrol kay Emil, eh. Emil. Ako na ho ang bahala. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ay, kako ako nang bahala sa sarili ko. Salamat na lang po Manong Sitong sa mga luto niyo. Pasensya na at ibang lagay namin dito. Gustuhin man naming tumulong wala ho talaga kaming magagawa. Ano ka ba, Iya? Ako nga ang dapat magpasalamat at tumigil ng pasensya. Ako ang nakaabala eh. Patatapusin ko lang kayo kumain at lalakad na rin ako. Nang umalis siya, hinatid ko pa siya ng tingin palabas. Parang gumaan bigla ang pakiramdam ko nang makalabas siya. Ang kaso bigla ulit itong naglaho nang mapansin kong lumingon si Manong Sitong. May kalayuan na ang pwesto niya pero malinaw sa utak ko ang hitsura ng mukha niya. Nabasa ko ang galaw ng kanyang mga labi kung kaya't narinig ko sa utak ko ang kanyang sinabi. Magkikita pa raw kami. Agad na rumagasang kilabot sa kalamnan ko dahilan para pagpawisan ako at kabahan sa hindi malamang dahilan. Ngumiti rin noon si Manong Sitong pero ang narinig ko ay mahinang agiik na parabang sa mabangis na hayop. Hindi ko rin maintindihan kung anong ibig niyang sabihin pero tansyado kong may hindi magandang mangyayari. Nangyari na nga yun kinagabihan. Patulog na rin kami dahil kanina pa nahihimbing si Emil na walang imig nang dumating nung hapon. Amoy chiko rin siya. Halatang hilong-hilo sa kalasingan. Kaya agad na humimbing. Kaya lang nakiiksena na naman ang tiyan kung walang ano-ano'y namilipit bigla. Matagal akong nagpaikot-ikot sa hinihigaan dahil hindi talaga ito nawawala. Nay! Ang tiyan ko! Bakit? Ano na namang nangyari sa iyo? Hindi ko alam, Nay. Sobrang sakit. Parang may tumutusok. Parang may pilit lumalabas, Nay. Saglit, kukuha ko ng pampahid. Huminga ka lang. Hilut-hilutin mo lang muna. Higa ng maayos. Papahiran kita nitong langis. Alin bang masakit? Saan banda? Buong tiyan ko, Nay. Diyos ko, ano bang nangyayari sa iyo? Di naman ako ganyan nung pinagbubuntis kita eh. Sa kabuanan ko lang matindi ang sakit. Hindi na normal ito, anak. Hindi ko po alam. Basta may kutob ako na may kinalaman ng halimaw at si Manong Sitong. Nay, masakit pa rin. Eh, anong gagawin natin dyan? 10 oras na ng gabi. Hindi tayo makakasugod sa ospital. Narayan pa man din ang asawa mo. Tingin mo ba tutulungan tayo niyan? Hinga lang, anak. Magdasal ka. Bukas na bukas, dadalhin kita sa albularyong kakilala ko. Nay! Nay! Lumingon kayo din sa may bintana! Diyos ko! Bakit may anino doon? Pulang mata! Anong anino?
lumabas, Nay. Nakasilip sa bintana. Wala. Ano ka ba? Kung ano-anong nakikita mo. Pumikit ka na lang. Tsaka hinaan mong boses mo. Malilintikan tayo kay Emil pag nagising yun. Pero, Nay, hindi ko na kaya yung sakit. Nahihilo na ako, Nay. Pinapahira na kita kanina pa. Hindi ba gumagana? Ay, Diyos ko. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo, anak. Hindi ko na po kaya, Nay. Sobrang sakit talaga. Diyos ko. Ay, Diyos ko po, Panginoon. Ay, Diyos ko po. Anak, magdasal ka. Sabayan mo ako. Diyos ko po, tulungan mo po kami. Bago pa man ako muling makapagsalita, hindi na talaga kinaya ng katawan ko ang sakit. Ramdam kong namumutla na ako noon habang papalapit ang anino sa akin na hindi ko mawari kung ano. Hanggang sa bumigay na nga ako at mawalan ng malay. Pero nagising ako sa paligid na wala ang inay. Sobrang dilim lang at mag-isa ako at misteryosong nawala rin ang sakit ng tiyan ko. Kaso nga lang wala akong alam sa lugar at wala rin akong makita na kahit anong bagay o nilalang. Hanggang sa may kumaluskos at sumitsit. Elisa, halika rito. Sino yan? Sino po sila? Anong kailangan niyo sa akin? At nasan ako? Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Sino ka? Nasan ka? Anong gagawin mo sa akin? Makikilala mo rin ako. Wala akong gagawin sa'yo. Tinatakas lang kita sa sama mo. Ayaw mo ba yun? Gusto ko, pero hindi sa ganitong paraan. Ibalik mo ako sa amin. Siguradong alalang-alala ng nanay ko. Subukan mo umalis. Kung makakawala ka, hindi mo na ako matatakasan. Namarkahan ko na kayo ng anak mo. Gagawin ko ang lahat para makuha ang bata. Wag! Parang awa niyo na. Wag ang anak ko. Galawin mo ng lahat. Wag lang siya. Nakikiusap ako. Hindi mo ako madadaan sa paawa, Elisa. Balang araw, makukuha ko rin kayo. Anong ginagawa mo? Bakit may pilit lumalabas sa tiyan ko? Tama na! Parang awa mo na! Layuan mo ako! Layuan mo kami! Ramdam ko ang pagtaasan ng mga balahibo ko noon mula ulo hanggang paa. Nakakatakot ang malademonyo niyang tawa pero wala akong ideya kahit na pamilyar ang kanyang boses. Hindi ko masiguro, basta't alam kong halimaw yun. Patuloy akong nagmamakaawa noon habang may malaking kamay na mistulang pinupunit ang aking tiyan. Hindi ko alam kung paano nangyari pero ramdam ko rin ang kamay at sobrang sakit noon. Kahit sumigaw ng tulong, walang lumalapit sa akin. Hindi ako makapagdasal dahil sa nararamdamang sakit at kakaibang enerhiya ng paligid. Nakakasulasok at nagdudulot ng paghabol ko ng hininga hanggang sa maramdaman ko ang paggalaw ng aking katawan at narinig ang pag-aalala ni nanay. Doon ko napagtantong panaginip lang pala ang lahat ng yun. Anak, Elisa, anong nangyayari sa'yo? Kanina ka pa nanginginig at umuungol. Ba't hindi ka sumasagot? Ay, Diyos ko! Anak! Anong nangyayari sa'yo? Nay! Nay! Totoo ka na ba? Nasaan ako? Oo naman. Kahit pisil-pisilin mo pa ako. Ano bang klaseng tanong yan? Nanaginip kasi ako, Nay. Sobrang dilim. Masakit sa dibdib doon. May nilalang din na hindi nagpapakita pero naririnig ko siya. Sino? Anong itsura? May ginawa ba siya sa'yo? Hindi ko nga po nakita. Hindi siya nagpakilala. Pero pamilyar ang boses niya.
Tapos may kamay na lumalabas sa tiyan ko. Ha? Anong kamay? Paano nangyari yon? Hindi ko rin po alam. Pero natatakot ako, Nay. Sabi niya kukunin niya ang anak ko. Sasaktan niya raw kami. Na yun ang gagawin ko. Diyos ko, ano ba yan? Bakit? Baka naman kung ano-ano lang ang naiisip mo dahil sa sakit ng tiyan mo, anak. Hindi, Nay. Hindi na masakit ang tiyan ko. Paano nangyari yun? Kanina lang namimilipit ka pa. Basta na hindi ko rin alam. Nawala siya bigla pagkatapos kong himatayin at managinip. Kabatakot na lang ang nararamdaman ko ngayon. Sus Mariosep, sige, itutuloy natin ang pagpapatingin sa albularyo. Baka nga, may halimaw na kursunada kayo ng anak mo. Bakit ako pa, Nay? Sa dinami-dami ng tao, bakit tayong pinarurusahan ng ganito? May panganib na nga kay Emil. Dadagdag pang aswang na yon. Bakit ganon, Nay? Wala naman tayong ginagawang masama. Hindi natin kontrolado ang buhay, Elisa. Masakit pero malalagpasan din natin to. Tiwala lang. At saka, huwag mo lakasin ang iyak mo. Baka magising si Emil. Patay na. Sinasabi ko na nga ba, Elisa, magigising ang asawa mo. Elisa! Elisa, buksan niyo to! Ano ba ginagawa niyo at may naririnig akong iyak? Ang himbing-himbing ng tulog ko, oh. Anong nangyayari dito? At ba't para kang batang kanina pa umiiyak? Wala, Emil. Pasensya ka na. Humihilab lang ang tiyan ko dahil sa bata. Pero issue naman talaga, oh. Walang iya, ba't ba kita binuntis? Tumigil ka na. Isa pang marinig kong bunganga mo, paduduguin ko yan. Bering, pagsabihan mo yan, kundi pati ikaw iiyak din. Huwag naman, Emil. Maawa ka sa amin. May aswang nangang nanggugulo sa asawa mo, dadagdagan mo pa. At sumasagot ka na ngayon. Gusto mong hampasin kita? Tsaka anong aswang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Kunyema, baka maloko pa ako sa inyo. Tumahimik kayo. Magsama kayong mag-ina, mga baliw. Aswang-aswang pang nalalaman. Pasensya ka na, Emil. Hindi na mauuli. May dapat lang. Nagpapagod akong magtrabaho tapos kahibangan nyo lang ang dadatnan ko. Kapag naipanganak mo na yung bata, itatapon na kita. Kayo ng nanay mong baliw. Nay, pasensya ka na. Nadamay ka pa sa kalupitan niya. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, anak. Pero, hindi mo ba talaga kayang umalis na dito? Sinubukan na natin na hindi ba? Pero lagi tayong bigo. Lagi niya tayong nahanap kahit saan. Tsaka, wala na tayong ibang mapupuntahan. Wala tayong pera. Buntis pa ako. Kaya kahit sawang-sawa na ako at mahirap, hindi ko pa rin magawang tumakas. Hayaan mo, anak. Malalagpasan natin to ng magkasama. Kahit anong aswang o si Emil, lalagpasan natin yan lahat. Tsaka, Nay, mahal ko si Emil. Umaasa ako na bumalik siya sa dati. Na kapag nakita niya ng anak namin, mamahalin niya ulit ako. Elisa naman, kita mo naman kung paano kapag taasan ang boses ni Emil. Kung paanong nanlilisik ang mata niya at kung paanong binubugbog niya tayo. Wala nang pagmamahal sa puso niya. Kinain na siya ng kasamaan. Sa dinami-dami ba naman ang kanyang pinatay at pinarusahan? Pero Nay, kahit ganon, umaasa pa rin talaga ako para sa anak namin. Ayokong matulad siya sa akin na lumaking walang ama. Ay naku, Elisa. Di ko mapipigilan kung yan ang gusto ng puso mo. Pero ang mahalaga, unahin mo ang anak mo kaysa umasa sa walang kwenta mong asawa. Kung mahal mo ang anak mo, huwag mong hayaang saktan siya ng kahit sino o anumang halimaw. Kinabukasan, nagising na naman ako na maayos ang lagay ng tiyan. May kakaiba rin sa paligid. May amoy ang hangin na tila ba presko sa pakiramdam. Kaso nga lang mag-isa ako sa bahay na ipinagpasalamat ko rin naman dahil mabuting wala si Emil.
Si nanay naman, naalala kong sinabi nga pala niyang susunduin na lang niya ang albularyo para hindi rin kami pigilan ni Emil. Maya-maya natanaw ko na sa bintana na naglalakad ang inay kasama ang albularyong sinundo niya. Kahit nasa malayo pa may kakaibang presensya ang albularyo na animoy nakakagaan ng puso. Medyo pikit ang kanyang mga mata habang naglalakad. Puti ang buhok at may tungkod na rin pero halatang wala siyang sakit. Marami rin siyang bitbit na mga halaman, kahon at mga bubog. Nakaramdam ako ng pananabik noon at dali-daling lumabas para salubungin sila. Kaya lang biglang bumagsak ang katawan ko sa may upuang kahoy nang pagbuksan sila ng pinto. Ramdam ko ang matinding paghihina at ang sabing na mutla raw ang balat ko. Danas ko rin ang paglubog ng aking mga mata na noon lang nangyari. Kaya habang nahihilo nakita kong dali-daling lumapit si Nainay. Inilabas ng albularyo ang bote ng langis, mga kung ano-anong dahon, sinulid at ilang piraso ng bato. Ginamot niya ako habang ako'y nanginginig at nag-aalala na rin ang inay. Elisa, anak, anong nangyari sa'yo? Anong nararamdaman mo? Ay, Diyos ko po. Kalando, tulungan yung anak ko. Elisa, iha. Huminga ka lang. Gagabutin kita. Magtiwala ka sa akin. Nay, tulungan niyo ako. Ilabas mo ang tiyan mo, iha. At papahiinan kita nitong dinasalang kong langis. Ako nang magtataas ng damit mo, anak. Kumapit ka lang sa akin. Tulungan niyo po kami, Kalando. Ariko! Ano yun? Napaso ako. Anong nangyari, Kalando? Bakit po pumula ang kamay mo? Sobrang init ng tiyan ng anak mo. Isang uri ng aswang nga ang may kagagawa nito, Bring. Ano pong aswang? Ano pong ibig niyong sabihin, Kalando? Ano pong nangyayari sa akin? Elisa, namarkahan na kayo ng anak mo ng isang aswang, isang kibaan. Ano pong kibaan, Kalando? Isang uri ng aswang yon dito sa atin. Gaya ng mga tiktik at wakwak. Buntis din ang punteriya niya. Mahilig sa dugo at lamang loob. Lalo na sa mga hindi pa naisisilang. Malamang diyan yun nakatira sa malaking puno malapit dito. Paano naman nangyari yun, Kalando? Matagal lang may malaking puno dyan. Ngayon lang kami ginalaw ng ganito. Pwede kasing bago lang ang aswang dito. Teka, may nararamdaman na kayong mabigat na hangin nitong mga nakaraang araw lang. Opo, Kalando. Nakakasulasok pa dahil medyo may amoy. Siya nga, ganyan kasi ang paligid. Pag malapit ang kibahan. Isa pa, ang itsura nun, mukhang tao talaga na kaawa-awang tignan. Pero kung anyong halimaw, Diyos ko po, nanlilisik ang mga mata, itim ang balat at tapos medyo mapula ang buhok. Matutulis ang mga kuko at ngipin. Parang hangin kung gumalaw. Nay, anong gagawin po? Kalando, ba't naman ganun? Paanong nabiktima ang anak ko nito? Di naman kasi laging direkta kung umatake ang mga kibaan. Pwede kasing may kinain si Elisa na mula sa aswang mismo. O kaya binati siya nito ang malala pa. Uy, huwag naman po sana. Gamit ang bangungot. Nay, sumasakit na naman ang tiyan ko. Kalando, ba't ganun? Bakit hindi nawawala? Tulungan niyo po kami, parang awa niyo na. Lalong umiinit ang tiyan mo, Elisa. Lumalaban ang marka ng aswang. Ibig sabihin, tama ang hinala ko. Pero kaya ko pa rin hilutin yan ng may dasal.
Salamat po, Kalando. Masyado pang maaga para magpasalamat niya. Pansamantala lang ang binigay kong gamot sa iyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang marka sa tiyan mo. Kung hindi natin mapuputol, bago isilang ang bata, kukunin siya ng kibaan. Mapapahama kayo. Nay, Kalando, ano pong dapat namin gawin? Lakasan mo ang loob mo, Elisa. Hindi pa naman huli ang lahat. Murang marka pa lang ito. Ang kailangan natin maprotektahan kayo ng bata at ang bahay nyo mismo. Papalibutan natin to ng mga pangontra. Po, baka magalit ang asawa ko, Kalando. Anong gusto mo? Mapahama kayo. Oo, ang magalit ang asawa mo. Hindi mo po naiintindihan eh. Hindi mo pa kasi siya nakikitang magalit. Anak, pakinggan mo ngang sinasabi mo. Mas pipiliin mo pa talagang mapahama kayo ng anak mo kesa magalit ang asawa mong alam naman nating matagal lang hunghang. Elisa, makinig ka sa nanay mo. Piliin mo ang sarili mo. Kayo ng anak mo. Natulala ako, parang nakuryente nang marinig ang mga salitang yun mula kay nanay at Kalando. Naisip ko hanggang kailan nga ba ako magiging talunan at alila sa harap ng malupit kong asawa. Kung lalabanan ko ang halimaw, hindi ba't halimaw din naman ang pag-uugali ni Emil? Kaya ang tanong ko sa sarili, bakit hindi ko rin siya magawang labanan? Ipinangako ko sa sarili ko ipaglalaban ko na ang aking anak kung sakaling tangkain ulit ni Emil na bugbugin kami ni nanay. Mabuti na lang din at hindi naman siya bumalik nung araw na yon hanggang sa mga sumunod pa. Kaya't nagkaroon kami ng oras na ihanda at itakid ang mga pangontra laban sa aswang. Noong araw din yon, agad na umuwi si Kalando para manguha ng kakailanganin pang gamit. Hinabilinan niya naman kaming maglinis ng bahay at baguhin ang mga pwesto kung maaari. Noong ikatlong araw, bumalik na rin si Kalando at doon na kami nagsimulang maglagay ng mga pangontra at kung ano-ano sa bahay. Kalando, ano yung hinahampas niyong dahon sa dingding? Baka buhay, Elisa. Mabisa itong panangga sa marka ng aswang. Dito rin gawa ang langis na pinahin ko sa iyo. Tulungan niyo ko at ipagpag natin ito sa buong bahay. Sapat na ba itong pangontra, Kalando? Ikaw naman, Biringo. Sa tinagal-tagal ko sa bahay, halaga namang makabuhay lang ang hinanda ko. Pagtatawanan tayo ng aswang niyan. Si Kalando naman, nagtatanong lang naman eh. Pero ano na nga pong susunod, Kalando? Itong mga bato ng asin. Kailangan nating ikaskas at ibuhos sa bawat sulok ng loob ng bahay, pati ang palibot nito sa labas. Di ako sigurado kung gagana pero may basbas ang mga bato ng asin na ito. Hindi makakalapit ang kibahan kung maaamoy o mapapahawak sila sa mga bahaging binudburan natin. Nakakangalay din palang magkaskas nito, Kalando. Parang di nakakayanin ng kamay ko. Meron pa po bang kailangang gawin? Ako na lang ito, Bering. Elisa, kailangan lang na hawak niyo ang kandilang itim. Nasisindihan ko. Kailangan ko rin ng katahimikan. Magbubuhos ako ng langis sa sahig. Gagawa ng bilog. Luluhod doon at magbabanggit ng orasyon. Saan po kami pupwesto, Kalando? Kailangang malayo kayo sa akin. Kahit sumilip na lang kayo mula dito sa kwarto. Basta't dapat nakasindi ang hawak niyong kandila. Sigurado kasi akong manggugulo ang aswang habang binabanggit ko ang orasyon.
At kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong matatakot. Bakit po, Kalando? Ano pong mangyayari? Elisa, Biring, makakaramdam kayo ng lamig. Lalakas ang hangin, kasabay ng masangsang na amoy. Didilim at siguradong aagiik ang kibaan. Sige na, sindihan nyo na ang kandila at papasok kayo sa kwarto. May nagkamasin sa atin. Ano yun? Ang lamig. Ang baho. Nay, hindi ako makahinga. Yung tiyan ko. Aray! Nay, yung kandila! Anak, labanan mo. Malapit nang matapos si Kalando. Huwag kang matakot. Hilot-hilutin mo lang yung tiyan mo. Anak, kunting tiis na lang. Hindi ko na po kaya, Nay! Hindi ko na alam ang nangyayari, basta't biglang nandilim ang paningin ko. Nilalabanan ko ang takot noon. Sadyang ramdam na ramdam ko lang ang umahaplos sa tiyan ko. Mainit at talagang masakit ito. Pero bukas pa rin naman ang isipan ko at alam kong nasa tabi ko lang si inay at nagdadasal pa rin si Kalando. Pero ang mga mata ko nakamulat sa ibang lugar. May malamlam na kulay at nakakahingal na enerhiya. Sa pakiwari ko, nasa kusina lang ako ng mismong bahay namin. Mas nangingibabaw naman ang kaba ko noon kaya unti-unting nakalimutan ang sakit ng tiyan. Hanggang sa makutuban ko na naman ang presensya ng kung sino pero wala ang katawan o ultimong anino nito sa paligid. Ang alam ko lang ay may nagluluto dahil naaamoy ko rin ang usok at ramdam ko ang init ng paligid. Sa kabila nun, mas unti-unting gumapang ang lamig sa balat ko at paulit-ulit na pinanindigan ng balahibo. Sino po sila? Nay? Kalando? Nasaan po kayo? Nay? Elisa, sabi ko naman sa iyo, hindi mo na ako matatahasan. Ikaw ang aswang! Ano bang kailangan mo? Bakit ako? Bakit kami ng anak ko? Elisa, gusto kong makuha ang anak mo eh. Wala ka na magagawa. Hindi ako kaya ng albularyo mo. Alam kong takot ka sa akin. Sige ka, malilintikin ka rin sa asawa mo kung hahayaan mong lagyan ng pangutra ang bahay mo. Gusto mo bang mabugbog ulit? Hindi! Ayoko na! Ayoko! Hindi kita sasaktan, Elisa. Basta sundin mo ang sinasabi ko. Para na rin matakasan mo ang asawa mo. Nariyan ang niluto ko sa rab mo. Higupin mo lang yan. Ano to? Napakabaho! Kadiri! Bakit puro ulat bulok ang sabaw na to? Aba, mukhang may epekto sa iyo ang hilaw na albularyo na yan. Paano nakikita mo ang itsura ng sabon na yan? Gayong sarap na sarap ka dyan nung nakaraan. Anong pinagsasasabi mo? Sino ka ba talaga? Hindi mo ako malilinlang. Parehas lang kayo ni Amir, mga halimaw. Umarap ka sa akin, aswang ka. Hindi na ako natatakot sa'yo. Elisa anak! Bakit kanina ka pa nakatulala? Hoy! Anong nangyayari sa'yo? Tapos na ang ritual, anak.
Kalando! Diyos ko, ano pong nangyayari sa anak ko? Malamang ay nagparamdam na naman ang aswang sa panaginip ni Elisa. Kailangan niya itong malagpasan. Dapat ay hindi siya magpadala sa takot. Kung hindi, mawawalan ng bisa ang ginawa nating ritual. Kumalma ka lang, Biring. Magtiwala ka sa anak mo. Paano naman ako kakalma nito, Kalando? Kanina pa nakatulala ang anak ko sa kawalan, hindi sumasagot. Nag-aalala na ako. Anak, sumagot ka naman, Elisa. Nay, Kalando, nagparamdam ang aswang. Anak, anong nangyari? Napano ka? Nasaktan ka ba nun? Hindi po, Nay. Muntik niya na ako makuha. May pinapahigop siyang sabaw. Sabi niya, hindi niya ako sasaktan kung iinumin ko yun. Hindi na rin daw ako mabubugbog ni Emil. Pero nakita kong totoong itsura ng sabaw. Baka dahil sa pangontrang bigay ni Kalando. Nilabanan ko ang takot ko, Nay. Oh, Diyos ko. Mabutit hindi ka napahamak, anak. Tama yun, Elisa. Dapat lang na hindi ka nagpalinlang. Kung ganun, Iha, nagtagumpay tayo. May pangontra na ang bahay. Hindi basta-basta makakalapit ang aswang dito. Basta't walang manggugulo. Salamat po, Kalando. Pero may kailangan pa tayong gawin. Isabit natin sa paligid ng bahay ang mga natirang halaman para sigurado. Ikalat rin natin ang mga bato ng asin at kandila sa labas. Huwag na huwag niyong gagalawin ang mga ito, ha? Opo, Kalando. Ang huling biling ko lang ay huwag kayong magpadala kung may maririnig kayong bulong o mga katok sa hating gabi. Huwag ninyong pagbubuksan o sasagutin ang mga iyon. Tumangulang kami noon kay Kalando habang pilit na iniisip ang nangyari. Parang gubat ang bahay namin noon sa dami ng nakasabit na mga dahon at halaman. Amoy langis rin ang paligid. Medyo maanghang pero mabango ito. Ramdam rin ang maagang haplos ng hangin na noon ko lang nadama. Kinahapunan nagpaalam na rin noon si Kalando at sinabing babalik rin siya pagkatapos ng 3 araw. Kung kailan bilog ang buwan. Sigurado raw siyang aatake doon ang kibaan. Sa gabi rin daw yun, ipinangako niyang papaslangin na rin namin ang aswang kaso nga lang hindi kami nakaligtas sa mga kapitbahay. Pinag-usapan kami ng karamihan tulad na lang nung 2 bruhang harap-harapang nagtanong at nangutya. Sina Daisy at Mildred yun na talagang kilalang mga osisera sa amin. Umaga noon, 1 araw lang pagkatapos ng paglalagay namin. Masaya lang sanang nagwawalisinay habang ako'y nagmumuni-muni sa balkonahe. Nilalanghap ko ang sariwang hangin na parabang matagal kong hindi naramdaman mula nang magparamdam ang aswang. Nang biglang lumapit ang dalawa. Ay, Mare, tingnan mo yung bahay ni Nabiring. Parang gubat. Nako, sinabi mo pa. Para saan kaya yan, ano? Samahan mo ko, tatanungin natin. Maring Biring! Maring Biring! Huwag mong mamasamain ha. Pero ano yung mga nakalagay sa bahay nyo? Pinatingnan ko sa albularyo itong si Elisa. Tapos, may ginawang ritual dito kahapon. Niligyan ng pangontrang bahay namin, kaya may nakasabit na mga halaman dyan. Bakit naman kayo nagpa-albularyo, Mare? Lagi kasing sumasakit ang tiyan nitong anak ko eh. Namarkahan daw ng aswang, sabi ni Kalando. Ay, aswang? May aswang pa ba ngayon? May sinasabi ka ba, Mare? Ay, nakakatakot nga naman yan, Mare. May mga aswang pa pala ngayon, ano? Ay, oo. Maigi na rin nag-iingat, buntis pa man din si Elisa. Ay, oo nga pala. O siya, sige, Mare. Mauuna na kami ni Maring Daisy.
Mag-ingat kayo sa aswang. Ay, nako, Mare. Anong sinasabi niyang aswang? Masyado naman tayong matanda para maniwala pa dyan, ano? Ay, di kaya nahihibang na yung mag-inang yan. Ay, baka nga, Mare. Siguro, nahawa na sila sa kabaliwan ni Emil, yung sundalong baliw. Hindi na kinaya ang pangbubugbog, ano? Hoy! Naririnig pa namin kayo, mga usosera. Kung wala kayong sasabihing maganda, umalis na kayo, mga pakialamera. Sana kayo ang aswangin. Nasira tuloy ang umaga ko noon. Pero hindi naman kasi maiiwasan ang sasabihin ng iba. Kahit ako naman na walang alam sa aswang at sa mga panggagamot noon, magtatanong rin kapag nakakita ng bahay na malagubat. Pero nakakainis lang talagang makutya sa bagay na ginagawa mo lang naman para mag-ingat. Kaya naman tinis ko na lang at itinuring na sakripisyo ko rin ito para lang mailigtas kami ng anak ko. Kinagabihan noon, tahimik kaming nakahiga ni inay hanggang sa makaramdam ng kakaiba sa paligid. Nay, nakapikit ka na ba? Oh, ano yun? Nakakatulog na ako eh. Para may sumisit-sit. Naririnig mo ba? Wala yan. Baka may sumisirit lang na tubig. Para kasing pinupuntirya tayo. Parang may nakatingin sa akin eh. Kinakabahan ako. Naku naman, anak. Di ba sinabi na ni Kalando, huwag kang magpapadala sa takot mo. At saka wala yan, huwag mong pansinin. Nay, may lumalapit. Sino yun? Sigurado ba kayo? Nagaganang pangontra ni Kalando? Oo naman. Pagtiwala ka, Elisa. Hindi yan gagana kung pinagdududahan mo ang ritual. Elisa, buksan mo ang pinto. Alisin mo ang pangontra. Papasukin mo ako. Pero Nay, may bumubulong tsaka kumakatok. Ba't may bumubulong at kumakatok pa rin? Huwag mo nilang pansinin. Mawawala rin yan. Magdasal ka na lang at matulog. Isipin mo ang anak mo, Elisa. Huminga ako ng malalim noon at inisip nga ang anak ko. Nagdasal rin ako hanggang sa mawala na ang presensyang bumabagabag. Hindi porket may pangontra ay hindi na kayang magparamdam ng aswang. Kahit pala nasa malayo, kaya nitong manakot na parabang nasa malapit lang. Pero ang totoo, hindi niya kayang pumasok at lumapit hanggat hindi nasisira ang pangontra o hindi namin hinahayaang makapasok ito. Naulit pa ang pangyayaring yun sa sumunod na gabi hanggang sa dumating na ang ikatlong araw. Inaasahan na namin ang pagpunta noon ni Kalando. Pero ginulantang kami ng pagdating ni Emil na nabalitaan palang pinag-uusapan na ang pamilya namin. Tinamaan talaga ng magaling ang mga tsismosang yan. Napahamak patuloy bigla ang plano namin. Dumating kasi si Emil na galit at sinalubong kami ng kaliwat kanang pagsasaway. Oy, Elisa, Piring. Bakit tayo pinag-uusapan? Ano tong mga kung ano-anong nakasabit sa bahay? Emil, Ano? Walang sasagot sa inyo? Gumawa pa kayo talaga ng sakit sa ulo. Nakakahiya sa mga kasamahan ko sa kampo. Ano? Ipaliwanag ko to. Kahit naman kasi ipaliwanag namin, hindi ka maniniwala, Emil. Wala akong pakialam. Sabihin nyo pa rin. Kasi namarkahan nga kami ng aswang. Kami ng anak mo. Humingi lang kami ng tulong sa albularyo para magkaroon ng pangontra tong bahay. Sinabi ko bang maglagay kayo? Sinusuway nyo na ako, ha? Tsaka, nandyan pa rin kayo sa aswang na yan. Kaya naman pala tayo pinagtatawanan. Kung di ba naman kayo mga baliw. Nagpapaniwala pa rin sa mga bulaang albularyo. Pero Emil, ginagawa ko lang naman to para sa anak mo. Para sa anak natin. ikaw ang pinagtatawanan.
Dahil ikaw ang sundalong baliw. Walang kwentang asawa. At bumubulong ka na ngayon. Ha, Bering? Isa ka pa, Elisa. Wala akong pakialam sa anak mo. Tanggalin niyo yung mga yan. Kung hindi, hindi lang sampal ang abutin niyo. Pag nandyan pa rin ang mga yan, mamaya. Hindi, Emil. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Buhay ng anak kong nakasalalay dito. At talaga sinusubukan mo ako. Sinusubay muna ako ngayon, ha? Hindi ka natatakot? Isa pa, pati anak mong madadamay. Ikaw ang nakakahiya, Emil. Wala kang pinagkaiba sa halimaw. Dapat sa'yo pinapalapa sa aswang dyan sa malaking puno. Walang iya ka, Bering! Tama na! Maawa ka sa nanay ko! Wala kang kwentang asawa! Hayop ka! Masawag ka ba sa aswang? Tigilan mong nanay ko! Lumalaban ka na rin, Elisa, ha? Tama na! Tama na! Aray! Walang iya ka, Emil. Sige, huwag niyong sundin ang gusto ko. Hindi lang yan ang abutin niyo. Tsaka binabalaan mo pa talaga ako, Bering, ha? Pwes, sisirain ko ang malaking puno. Tingnan natin kung lalabas nga yan sinasabi niyong aswang. Wag! Wag, Emil, wag! Magagalit ang kibaan! Titiwan mo ako! Sige! Emil! Sige! Hindi ka bibitaw, ha? Ikaw ang tatagin ko! Sige! Subukan mo! Sasaksakin kita! Hindi na ako natatakot sa'yo, Emil! Hindi mo na ako muling mabubugbog! Natuto na ako! Galawin mo ng lahat! Huwag lang kami ni nanay at ng anak ko! Hayop ka! Papatayin kita! Sige! Subukan mo! Ayop ka, Elisa! Umalis ka sa harap ko! Baka hindi talaga ako makapagtimpi. Hindi mo ako mapipigilan! Ang tiyan ko! Aray! Dumiretso pa rin si Emil sa pagsira ng malaking puno. Hindi ko naman siya mapigilan dahil sa kumikirot ang sinapupunan ko. Pinagtitinginan siya ng mga tao roon pero hindi siya nagpapapigil. Pinagtataga niya yun hanggat kaya. Tumigil lang nung napagod na. Hindi naman siya bumalik sa bahay at umalis nang walang paalam. Pero nakukutuban kong babalik siya pero hindi pa rin namin sinira ang mga pangontra. Bahala na, hindi pwedeng wala kaming pangontra lalo na't bilog ang buwan sa araw na yun. Hinang-hina kami noon at halos hindi makagalaw. Ipinagpapasalamat ko na lang din na hindi pa rin pumutok ang panubigan ko. Sa kabila ng mga nangyayari. Lumalaban din ang anak ko kaya sino ba naman ako para sukuan siya, hindi ba? Mabuti na lang din at bago magdilim, dumating na rin si Kalando. Elisa! Bering, ay napano kayo? Ba't puno kayo ng pasa? Si Emil po, ang asawa ko. Binugbog niya kami, Kalando. Nabalitaan niya kasang tungkol sa mga pangontra. Kinakahiya niya po yun. Eh, bakit naman? Hindi ba siya nag-aalala para sa iyo ng anak mo? Hindi kami normal na pamilya, Kalando. Wala siyang pakialam sa amin. Pinapatira niya lang kami para gawing alila dito. Hindi lang kami makaalis dahil hindi ko pa kaya. Baliw yang si Emil Calando. Masahol pa sa aswang. Walang hiya yung hayop na yan. Ay, nako. Masisya na't naitanong ko pa. Pero bakit naman at hindi kayo sumunod sa gusto niya? Naririto pa rin ang mga pangontra. Kaso, sinong nagtataga sa malaking puno? Si Emil po. Sus Mariosep, siguradong galit na ang kibaan. Mas lalakas ang puwersa niya. Kailangan nating maganda. Isa pa, galit ang mga yon sa mga sumisira ng kalikasan. Lalo na ng kanilang tirahan. Tiyake, mapapahamak si Emil sa ginawa niya. Maaari niyang ikamatay yun. Sana nga. Ayos na siguro yan. Hindi na ako aasang magbabago pa siya. Pero paano pong plano natin, Kalando?
Maghihintay lang tayo, Iya. Hihintayin natin ang pagdating ng kibaan. Ikaw ang haharap sa kanya at habang lumalapit siya sa'yo, doon ko isasagawa ang ritual. Sigurado nga atake yun. Maganda lang tayo. Biring, tutulungan mo kung sabuyan siya ng mga dinurog na dahong nilubog sa langis at asin. Sige po. Tara, magdurog pa tayo ng mga halaman at asin. Hindi ko matatadya kung gaano karami ang kakailangan natin para mapaslang ang aswang na iyon. Sa kaunting oras naganda pa kami ng kakailanganin at pilit na ginagalaw ang sarili. Sa hindi inaasahan dumating rin si Emil ng gabing yon na parang wala sa sarili. Galit na galit pa rin ito, nanlilisik ang mata at halos hindi may tsurahan. Tahimik nang pumasok pero nag-ingay ng pingilan namin siya. Pinagtatanggal niya kasi ang mga pangontra mula sa mga tirang bato ng asin sa labas, kandila at mga halamang nakasabit. Emil, wag! Wag mong tanggalin ang mga yan! Malapit na ang mga tambilog na buwan! Ibalik mo yan! Hindi, bitawan niyo ako! Aswang ka! Wala kang karapatang tanggalin yan! Hayop ka! Akong papatay sa'yo, makikita mo! Sige, Emil! Sige! Isasaksak ko sa'yo itong hawak kong kutsilyo! Tigilan mo yan! Kalando! Tulungan niyo kami! Ay, ilayo mo ang kutsilyo, Elisa. Huwag kang magpapadala sa galit mo. Hindi yan ang asawa mo. Maputla na siya parang walang buhay. Ano pong ibig niyong sabihin? Maaaring ang aswang ang may gawa niyan. Kinokontrol niya na ang pag-iisip ni Emil para matanggal ang pangontra. Pero patay na siya. Sabi ko naman sa inyo, mapapahamak siya dahil sa ginawa niyang pagtataga sa malaking puno. Pinuntirya siya ng kibaan. Hoy, tanda! Ano pinagsasabi mo? Hindi pa ako... Ano nangyari? Emil! Emil! Ba't sumusuka ka ng dugo? Ayan! Ayan ang napapala mo! Elisa, iha, wala na. Wala na ang asawa mo. Biglang namutla si Emil. Halos lumuwa ang mga mata at tumirik kasabay ng pagbagsak niya. Hindi matigil ang pagbulwak ng dugo na mistulang siya ay gripo. Hindi rin siya makilala at parang lumobo ang kanyang tiyan. Humalo pa sa amoy ng dugo ang amoy bulo. Hanggang sa lumabas mula sa bunganga niya ang mga lamang loob mula sa kanyang katawan. Nakakadiri kung titingnan. Maya-maya pa naramdaman namin ang pagdating ng aswang na sinunggaban agad ang mga lamang loob ni Emil. Maliit lang nga yun na may matutulis na kuko at ngipin. Hinihigop niya ang dugo at mas nagiging mapula ang buhok nito. Purong itim din ang balat at parang mabangis na hayop. Hindi makilala. Elisa, Biring, nariyan na ang aswang. Maganda kayo. Elisa, magtatago na kami ng nanay mo, ha? Kalando, anong gagawin ko? Harapin mo lang siya, Elisa. Pero baka ako naman ang sunggaban niya pagkatapos kay Emil. Tingnan niyo, oh. Mauubos na niyang dugo at mga lamang loob. Kalando, anong gagawin ko? Ayan na, Elisa. Mapalapit na siya. Hayaan mo lang na magbago siya ng anyo. Huwag kang bibigay. Elisa, sabi ko naman sa'yo, magkikita pa tayo. Tinulungan na kitang mawala ang malupit mong asawa. Ngayon, ibigay mo sa akin ang anak mo. Manang Sitong? Diyos ko, ikaw palang aswang. Hayop ka! Hindi mo makukuha ang anak ko! Ako nga, Elisa. Siya nagpaling lang kayo. Humigop ka pa nga ng sabaw. Hindi ba? Oras na. Akin na ang anak mo. Hindi! Hindi mo siya makukuha! Papatayin kita! Sige! Lumapit ka!
Tingin mo ba? Kaya kong paslangin ang kutsilyong hawak mo? Manahimik ka na, Elisa. Lalapain ko na kayo! Mering! Gayo na! Elisa! Halika dito! Sitong! Etong sayo! Walang hiya ka! Nilinlang mo kami! Pinapasok ka namin sa bahay! Akala namin, totoong nabiktima ka ng aswang. Yun pala! Ikaw mismo ang aswang! Hayop ka! Mamatay ka na! Ang ginagawa mo sa akin, Beren? Elisa, pagsasihan niyo to! Kukunin ko ang lahat ng lamang loob ninyo! Hagisan mo lang! Sige! Hindi mo ako matatalo! Tulungan mo ang nanay mo! Hindi humihina ang aswang! Nay! Pahingi ako! Pagsisisihan niyo to, Elisa! Beren, babalikan ko kayo! Papaslungin ka namin ngayon! Tapusin mo na ang kahalaan to! Wag! Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin! Hindi maaari! Sinubukan pang tumakas ni Manong Sitong at lumabas siya sa pintuan pero huli na ang lahat. Nagapi siya ni Kanlando. Kaya sa paglabas niya bigla siyang naglaho kasama ng maitim na usok. Nawala na ang aswang at natapos na ang pagmamalupit ni Emil. Pero natatakot kami kapag may nakakita ng bangkay ni Emil. Balak na sana namin siyang ilibing agad noon nang biglang maramdaman ng preparating na grupo ng mga tao na pinangungunahan ni Daisy at Mildred. Kaya agad na sinarado ang pinto. Ay, dito po mga sir! Dito nang gagaling ang mga sigaw tsaka ang malansang amoy! Ay, oo nga po! Nakakapirwisyo! Sobrang baho! Sigurado may ginagawang kababalaghan ng mga baliw na yan! Pasukin nyo na nga, sir! Tao po! Tao po! Mga pulis po ito! Baka pwede niyo po kaming papasukin. Kung hindi, sisirain namin tong pinto. Hala, Nay! Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Wala na tayong magagawa. Nay, baka sisihin nila tayo sa pagkamatay ni Emil. Ah, Diyos ko! Itatago ko muna bago sila makapasok. Anong ibig sabihin nito? Si Sir Emil to ah. Bakit namatay siya? Ay, Diyos ko po! Anong nangyari kay Emil? Elisa! Pinatay mo ang sarili mong asawa, ano? Hindi! Hindi po, sir! Hayaan niyo ipaliwanag ko ang nangyari! Opo, sir. Walang ginagawang masama ang anak ko. Opo, sir. Saksi ako sa nangyari. Eh ano yung daladala mong kutsilyo? Tapos nakahawa ka pa sa bangkay. Kung hindi ikaw, sinong pumatay? Mahirap pong ipaliwanag. Pero aswang po may kagagawan nito. Aswang? Ay, nababaliw ng mga yan, sir! Wala namang aswang! Oo nga. Ang ibig sabihin, hindi nyo na kinaya ang kalupitan ni Emil, kaya pinaslang nyo na lang. Hindi po! Hindi! Huli ko sa aktong krimen, ma'am. Sumama na lang kayo sa amin sa presinto. Wag po. Walang kasalanan ng anak ko. At saka buntis siya. Hindi nyo siya pwedeng hulihin. Ay, hindi, sir! Dakpin nyo na yan! Perwisyo yan dito sa lugar namin! Baka kung ano pang gawin sa amin ng babaeng yan! Oo nga po, sir. Malayong kamag-anak din ako ni Emil. Testigo ako. Sasampahan ko ng kaso sa Elisa. Huwag po! Huwag po! Maawa po kayo! Dinala ako sa bilangguan at doon nakulong ng halos 1 taon. Doon ko na rin nga ipinanganak ang anak ko. Pero inihabilin ko muna kay nanay na nanatiling nakatira sa bahay namin sa lugar na yon. Hindi namin agad nalabanan ang kaso dahil sa hirap ng buhay. Pero mabuti na lang at natulungan kami ng libreng abogado. Walang sapat na ebidensya sa akin lalo na't walang bakas ng saksak kay Emil.
Malabo rin daw namang nilason ko siya at hindi rin nila maintindihan ang pagkawala ng mga laman loob nito. Doon na sila naniwalang maaaring hindi nga tao ang may gawa ng krimen. Matapos makalaya, agad akong nagtungo sa lumang bahay namin at doon ko palang nayakap ang anak ko ng husto. Doon ko lang din naramdaman ang kaginhawaan. Wala nang pakiramdam ng mabigat na hangin. Ang amoy na malansa at nakakasulasok pati ang mga kakaibang tunog. Wala na talagang kibaang na si Manong Sitong. Salamat kay Kalando na malaki talagang tulong sa amin lalo na't hindi sa naningil ng malaking kapalit. Simula rin noon hindi na ako kinakabahan dahil tuluyan ang nawala ang marka. Wala na ang sumpa ng aswang. Dito natutunan ko kung paanong maging ina. Kung paanong dapat akong lumaban sa mga hamon ng buhay para lang sa anak ko. Sinubok ako ng malupit na asawa at isang uri ng aswang. Pero hindi pa rin ako nagpatinag. Natakot at anghina nung una, pero nakabawi nung huli. Kaya naman nananatili akong malakas na babae at malakas na ina. Patuloy kong pinalalaki ang panganay ko at nag-asawa rin akong muli. Kung kaya't nadagdagan pa ang anak. Sinuwerte na rin sa asawa na tila ba reyna ang trato sa akin. Hanggang dito na lang po mga kasityo pangil. Nawa ay may natutunan kayo sa kwento ko. Sana gaya ko, huwag rin kayong magpadala sa takot at lagi lang isipin kung ano ang pinaglalaban nyo. Teka, may mga pagkakataon ba na natakot na kayo pero nalagpasan nyo dahil sa inyong pinaglalaban? Kwento nyo naman sa comment section. Marami pong salamat sa inyong lahat at God bless.